sino-sino na naging kliyente mo dito? Isa po sa mga naging client namin, which is talagang proud po ako dahil nagtiwala sila sa amin sa quality ng pictures na kaya namin i-provide and i-produce sa kanila. Number one po si Sir Alan K. Approximately magkano ang kinita mo sa unang commission mo? Sinabi ko po sa nanay ko, sabi ko na, di ba dapat sagot yung pag-aaral ko? Nakaramdam po ako ng pagod tapos nakaramdam po ako ng inggit sa mga classmates ko. Ano sabi ng nanay mo? Mahirap lang tayo eh. Sabi ko, hindi naman pwedeng habang buhay tayong mahirap. After po nun, yung natitirang 1K, sabi ko, pagkakasay namin to sa pamasahe at saka pagkain na araw-araw. Anong trabaho mo dati sa studio pinapasukan mo? Taga-map lang po ako. Taga-ligpit ng mga kalat sa loob. May senaryo pa po dati na dahil wala na po kami makain. Yung kapatid ko po, may kaibigan siya nagtatrabaho sa bakery. And sorry po, ayun. Sorry, nawawala po ako. Kaibigan ng sister ko po, nag-work siya sa bakery. Pag wala kami makain, nag-chat po siya. Baka meron tayong slice ng cake dyan. Yung cake na yun po yung nagiging hapunan tsaka dinner namin. Dead ba ang nega? Dead ba ang bash? Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog! And for today's video, may pupuntahan po tayo. Isang pictorial po ng inyong abang lingkod. Wow naman, level up! Na nagagamitin po natin ito sa ating mga shows. Alamin po ninyo kung ano pong ganap sa loob ng pictorial room. Ang daming gamit sa likuran, di ba? Super. Siguro 4 na oras ako naglo-load ng mga gamit ko. So paano mamaya? Di ba, mamaya may kasama na ako. Enjoy lang po kayo, dyan lang po kayo. Huwag kayong aalis, ha? Tingnan natin kung gaano kapagod ang mag-pictorial. Yan ang peg natin. Dito, pwede ka magdala ng sarili mong makeup. Meron ditong available makeup sila. Kaya lang yung makeup nandun pa sa baba. Galing mo naman ng sunblock. Si Maui ang ating makeup artist. Ilan taong ka na dito, Maui? 28 pa po ako. 2018. So, pinahirapan mo pa ako magbilang. Kung komportable ka sa mga makeup mo, okay lang. Kung saan ka komportable. Ang peg ko ngayon, kulikuliyan. Kulikuliyan. Ito mga process niya, bagong laba. Yes po. Every other client, kailangan malinis ang brushes, di ba? Kasi ang makeup, the more na araw-araw mong ginagawa, the more na gumagaling ka. Yes po. Di ba? Practice makes perfect. Correct? Yes. Very natural lang ang peg natin for today's video. Sa lahat ng makakapanood dito, nag-service din po si Maui. Sa kasal, lahat, di ba, Maui? Yes, Oo. Kasama na sa package itong makeup, di ba? Opo. Dahil na. Yes, thank you. Dito ang bihisan. Charan! First outfit. Yan. Charan! Yan.
Charot. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Ay, dapat meron tayo picture lahat. Accelerate Photo Studio, maraming salamat! Thank you sa pinababait po nila. Sobrang napaka-asikaso. Ganon. Okay, kain na na! Pagkatapos ng Victoria, syempre lahat gutom, di ba? Yes, Uy, kain po. Salamat sa inyo. Sobrang Thank you salamat din sa po. Kakaiba po ang ating bisita ngayon dahil ang bisita po natin ay nagmamay-ari po ng Accelerate Photo Studio. Yan po ang nagmamay-ari na siya po lahat ang kumuha sa mga nakikilala niyo mga stand-up comedian. Siya po ang photographer. Siya po ang may-ari ng studio ito. Ladies and gentlemen, welcome to Ramon Chica Vlogs, Anjo! Magandang araw po. Thank you po and inalaw niyo po kami maging part din ng inyong photoshoot ngayong araw na to. At talaga nga naman nagpapasalamat ako. Pagpasok po lang po dito talaga napaka-welcoming po lahat nila at napakababait at maasikaso po silang lahat. So ngayon, pag-uusapan na natin kung paano nagsimula ang ganitong business ni Anjo. Anjo, anong tunay mo pangalan? My real name is Anjo Louis Villion Lituania po. Taga saan? Ang Villa Betuana? Ang mga Lituania po Lituania? ay... Yes po. Yung country na Lithuania, parang gano'n. Originally sa ano po talaga kami, Antipolo po. Mostly po Antipolo. sa aming mga family ay laking Antipolo po talaga. Ilan kayo magkakapatid? 6 po kami. Ako po yung bunso. Kamusta ang pamilya ninyo? Same sa mga normal na Filipino. Nag-start tayo sa mababa, then taas po. Anong trabaho ng mga magulang? Dati ang business ng family ko po ay shoemaker po sila. Isa po ang parent ko na nagsusupply ng mga sapatos sa Marikina. Ang laking business na ito. Hindi ko po masabing malaki pero marami po kasi silang sinusupply ng sapatos. Oh, di ba laki nga ito? Tapos, lumalaki ka, itong negosyo ng pamilya nyo. Hindi pa po doon natapos. Kumbaga parang nag-stop. Siyempre, ang business po talaga, minsan tumataas, minsan bumababa, and nagsara po sila. Doon na po kasi nag-start mag-open yung mga mas malalaking company. Napag-iwanan yung mga maliliit, yung Yes po, micro. yung mga Marikenyo po na gumagawa ng sapatos na pag-iiwanan po. Kasi, Napapasok po tayo ng ibang lahi. oo. At saka I believe, parang yung ini-import na natin, mas mura. Mas mura na po. Apektado talaga. Yes. Ilang taong ka na no, nung naapektuhan yung negosyo nyo? I was 7, 8. Ay, bata ka pa. Nung nagsarado yung negosyo yung sapatos, ano na ang naging buhay nyo? Nagkaroon kami ng kanya-kanyang desisyon sa buhay. Naghiwa-hiwalay kayo. Bago po mangyari ang lahat ng yun, na-experience namin na yung kuya ko na lang po yung nagbo-work sa amin. Panganay po namin. And napansin din namin na parang sa kanya na lang kami nakaasa lahat. 6 po kayo magkakapatid. Tapos yung parent namin, hindi na ganun din yung kita sa sapatos. So hanggang sa nag-decide na nagsara na ng tuluyan. And hindi naman po pwedeng kuya ko lang yung nagtatrabaho sa amin. Sa family talaga, hindi mo siya matatawag na matatag na family kapag hindi nyo na-experience yung hirap. Kaya we decided na mag-separate na lang talaga. Nasa poder po ako ng nanay at tatay. Hanggang ngayon. Yes po. So, ikaw lang hindi humiwalay. Ako at saka yung isa ko pong kapatid. Bali, sa part na yun, mas naintindihan namin yung buhay na hindi ka pala pwedeng umasa sa iisang tao lang or sa parent mo. Kasi Oo. doon mo malalaman, doon mo masusukat kung gaano ka kalakas, kung gaano ka kagaling, kung doon mo showcase yung talento mo kapag lumabas ka, yung hindi ka nakaasa sa isang tao lang. Sino na nagpaaral sa'yo? Well, yung ate ko naman po, nung magka-college na po ako, isa po talaga siya sa nakasuporta sa akin. Nagkataon lang po talaga na hindi talaga kaya. Dahil sa private school po ako ng school. So, nag-decide po ako, dito na po nag-start. Habang nag-aaral po ako sa mall po. Nag-sales Trabaho staff ka po sa ako. mall? Yes po. Ilan taong ka niyan? Parang 17, first year college po. Ay, first year college ka noon. Tapos, natatanda mo kung anong pangalan ng mall? Yes po, sa may Santa Lucia, East Grand Mall. Ay, okay. Kasi sikat na sikat yan dati. Dati, In yes. fairness. Ano unang trabaho mo dyan sa Santa Lucia? Sales staff po ako ng damit po. Ilan taong kang tumagal doon? Parang inabot po ako ng 2 taon. Kasabay po ng pag-aaral ko, habang nagkatrabaho ko sa mall, sa gabi naman po ay call center po ako. Ay, iba. Yes. Self-supporting ka na. Sa kagustuhan kong mabayaran yung mga kailangan kong bayaran sa school, habang nag-call center ako noon, unti-unti ko na pong pinapasok yung photography. So, parang naging 3 yung... So, ibig sabihin, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka sa mall,
nagko-call center ka pa. Natutulog ka pa noon, hindi na. Doon ko na po natutunan yung matulog lang ako ng 4 na oras. Actually, pag pumipikit ako bago ako matulog, ang iniisip ko yung mga magulang ko. Kasi hindi man nila Sabihin. naibigay sa akin yung mga pangarap nila para sa akin. At least ako ngayon, naibibigay ko yung pangarap na para sa kanila na. Ang galing. Na kailangan ko ibigay. Anong sabi ng mga magulang mo nung that time na dalawa ang trabaho mo, tapos nag-aaral ka pa? Actually, nagkaroon pa kami ng konting bad conversation that time. Sabi ko na, di ba dapat sagot yung pag-aaral ko? Bakit ka dumating sa punto dahil napagod ka? Nakaramdam po ako ng pagod tapos nakaramdam po ako ng inggit sa mga classmates ko. Bakit sila kaya nilang ituloy? Bakit ako hindi? Ginanon mo mga magulang mo. Sinabi ko po sa nanay ko, Ano sabi ng nanay mo? mahirap lang tayo eh. Sabi ko, hindi naman pwedeng habang buhay tayong mahirap. Sinabi ko po yun. Na pinagsisihan ko po yun nung huli. Dapat pala talaga, hindi mo kakalabanin ang mga magulang mo. Kasi sila dapat maging inspirasyon mo para matupad mo lahat ng dream mo sa buhay. Naiintindihan naman kita sa parte yan. Siguro, hindi mo naman sinasadya, kundi, alam mo yun, dala na rin lang ng kabataan mo at yung pagod mo, kaya naghahanap ka ng sagot sa tanong mo. Pagkatapos ng konversasyon yun ng magulang mong gano'n, ano nangyari sa'yo? Ano po? Nagpursig ka palalo. Opo, kasi yung salita ng lola ko, sabi niya sa akin, sana bago ka graduate or kung makagraduate ka man, sana maabutan ko. Ilan taon na ba ang lola mo dati noon? 95. 95. So, naabutan ba ng lola mo? Hindi na po. Anong year ka na niyan? 4th year college na po ako. Hindi niya na po inabot. Ang sabi ko naman sa kanya, aabot po kayo. Pero biglaan din po ang nangyari. Tapos, paano ka napunta sa photography? Yung time na parang hindi ko na kaya yung call center, unti-unti ko na pong inilalapit yung sarili ko sa photography. Kasi parang nagiging idol ko yung mga sikat na photographer that time. Nung time na yun, medyo pasikat na po ang mga photography sa atin. Anong taon ka nag-start na naano ka sa photography? It was 2011. And then, nag-try po ako mag-apply. Tinulungan ako ng kaibigan ko. Ang name po niya is JV. Tinuro niya sa akin lahat. Siya po ang marketing that time nung studio na pinapasukan ko. Anong trabaho mo dati sa studio pinapasukan mo? Taga-map lang po ako. Taga-ligpit ng mga kalat sa loob. Ilang taong kang tumagal na gano'n ang trabaho mo? Parang maintenance ka ng studio. Parang 9 months. Sa 9 months na yon, naaaral mo. Tago ko pong pinag-aaral lahat ng ginagawa ko sa loob. Production, lahat-lahat, shooting area. Though yung mga kasama ko po doon, mababait naman po. At pag nagtatanong po ako, sinasabi naman nila sa akin yung tamang process. Ang hindi lang din nila alam na napag-aaralan ko talaga lahat po. Even dun sa mga maliliit na problem, sabi ko, kapag ako nakaposisyon dyan, yung maliit na problema na yan, kailangan masolusyonan na agad. Dapat ganito yung sagot. Kasi every time na may mga concert dun sa studio, na naging work ko, nasasagot naman nila, pero iba po yung sagot na Gusto mo marinig sana? Kasi Hindi ka satisfied sa sagot yes nila? po. Kumbaga, andun ako sa part na lagi kong ina-apply yung sarili ko. Doon sa situation na kapag ikaw yung client, anong sasagot mo? Kung ikaw yung may-ari, kung ikaw yung marketing na humaharap sa client mo, anong isasagot mo? So, ganun ang thinking ko po. Pag ako nandun sa situation na yun, dapat maganda ang sagot ko. Ang galing. Talagang pinaplano mo talaga yung mga ginagawa mo na. Kasi doon na umiikot ang buhay mo eh. Kaya inaral mo na lahat ng kilos nila. Lahat kung paano nila gagawin ang mga kanya-kanya nilang gawain sa studio. Opo. After 9 months, ano ang nangyari sa'yo? Bakit 9 months ka lang tumagal sa studio? Actually, umabot po ako ng 2 years. Ay, naging 2 years pala yun. Opo. Yung 9 months na po yun as tagalinis lang and promote ako as marketing. Aba? Kasi po pag tinatanong ako ng may-ari doon, anong masasuggest mo sa ganitong situation? Nag-share Sabi kami niya. ng mga thoughts doon sa loob ng studio. And yung mga sagutan ko po parang sabi niya, alam mo hindi ka dapat dyan sa posisyon na yan eh. Sabi ni Sir Ray po ang pangalan ng owner po. Sabi niya, hindi ka dapat dyan. Dapat sa labas ka. Dapat ikaw yung humaharap sa amin. Dapat ikaw yung nagbebenta ng product namin. Hindi ka pwede dyan. Galing. Nagulat ako na nagtiwala sa akin, Sir Ray. Kasi nakita niya yung eagerness mo at saka kung paano mo express po yung sarili mo, yun ang pinakamaganda. No, naging marketing ka ng kumpanya. Ano ba ang trabaho ng isang marketing? Kami po yung mga humaharap sa mga client. Like for example, yung school nyo po. Yung school nyo po, kailangan nila ng official photographer for graduation picture. So, isa po ako sa sumasali sa bidding and sa kabutihan pala naman po napapanalo po yung bidding. Ilan kayo nagbibid nun? Nasa 5 to 10 studios po. Ding! Tapos ikaw nakukuha mo yun. Yes po. Kaya lalo naman, nagtiwala sa'yo lalo yung may-ari. Anong pakiramdam mo nung unang close mo ng ganung business, di ba? Yung unang close deal ko sa isang project, sobrang natuwa po ako. Sobrang tuwa ko po, parang may plano po agad ako na kailangan kapag nakuha ko yung commission ko dito, ipapagawa ko agad yung kusina namin. Yun po talaga yung goal ko. Nakuha mo, na-close deal mo. Kinita ko po doon is... Ito yung unang-unang kita mo, ha? Unang kita ko po. Sa close deal mo, approximately magkano ang kinita mo sa unang commission mo? 300 to 400,000 po.
Ayun po yung first deal ko po. Which is yun po yung 10%. Yun yung 10%. So, milyon ang pinag-uusapan dito. Kasi pag eskwelahan to, milyon eh. Lalo na pag may college, university. Yes. Galing. So, eto na. Natanggap mo ang commission mo. Ano ang ginawa mo? Sabi ko sa parents ko po na, Nay, gusto ko ipagawa yung kusina kasi gusto ko may malinis po tayong ginagalawan. Sigurado ka? Sabi ng nanay ko. Nilabas ko yung pera. Eto meron ako. Natuwa siya. Sabi niya, sigurado ko ibibigay mo sa akin to. Wala kang pamasahe pagpasok. Sabi ko po, sa araw-araw naman na pagpasok ko, galing sa inyo yung pamasahe ko eh. Kaya ibabalik ko lang po. Tuwan-tuwa ang nanay mo noon. Grabe, ang ganda ng buhay na mano sa'yo, ng tadhana, ang ganda. Pagkatapos noon, ano na ang sumunod sa'yo? Nagkaroon lang po ng konting problem doon sa studio na pinapasukan ko po. Parang hindi na po namin nasusustain yung quality. Natatakot na rin po ako na humarap sa mga client. Kasi ikaw ang nakapront doon eh. And sabi ko, hindi na maganda to. Kasiraan ng studio, kasiraan ko. Kasiraan ko, kasiraan din ng studio. Ganun po naging sistema po namin. Hanggang sa parang sinabi ko na, sige, siguro hanggang dito na lang muna talaga ako. Nagpaalam ako sa studio. And after nun, nakapag-focus siguro sa naipon ko pong pera, nag-focus po ako sa study. Fourth year ka na yan, di ba? Opo. So sabi ko, sige, kaya pa to. Parang 1 taon na lang po. Magiging okay na ako sa course ko. Ano ba yung course mo? Nag-take po ako sa school namin ng civil engineering. Hanggang sa, sabi ko, 1 taon na lang. Nag-OJT na po kasi ako nun eh. Kaya pa to. Hanggang sa yun, nag-take po ako ng course ko, tinutuloy ko yung pagpasok ko. May isang company na tumawag po sa akin. Ang sabi nila sa akin, sir, ikaw po ba yung marketing ng ganitong studio? O, yung una mo dating pinasukan. Opo. Pasensya na po, sarado na po kasi yung studio. Hindi na po nag-ooperate yung studio. Ayaw mo i-try, ikaw na lang gumawa ng paraan. Kasi kailangan namin eh. Nang ano daw ang kailangan nila? Kailangan nila ng company photoshoot. And then sabi ko, sige po, susubukan ko po. The next day, nag-follow up sila sa akin. Sir, ano po magiging decision natin? Tutuloy po ba natin yung photoshoot? Ganito po ang nangyari. Nung time nung college po ako, nagkaroon po ako ng mga kaibigan. Yung mga kaibigan ko po na yun, yung isa sa mga sumusuporta po sa akin. Namely, Juanito and Janica. Hinahatian nila ako ng baon nila. Ang galing. Saan ka ba nag-aaral dati? Sa TIP po, may Cubao po. Sabi ko, may gustong magpa-picture sa akin. Company sila. Malaking company po talaga sila. And wala akong kahit ano. Tulungan niyo ako. Sabi ng dalawang kaibigan, supportahan ka namin kasi may tiwala kami sa'yo. Binigyan po nila ako ng 2,000. O, anong ginawa mo sa 2,000? Doon sa 2,000 pesos na binigay po nila sa akin, naghanap po ako ng photographer na parang baguhan lang din po. And sabi ko sa kanya, baka pwede pong kuhanin po kita for company photoshoot. Okay lang po ba ang rate mo is 1,000? Pumayag po siya. 1,000 a day. 1,000 dun sa buong linggo. Kasi bago lang din naman po siya. Okay, sa bagay. Doon na lang po kami tumitingin opportunity and experience. After po nun, yung natitirang 1K, sabi ko, pagkakasay namin to sa pamasahe at saka pagkain na araw-araw. So, bago mag-start po ang shoot po namin doon sa company, nagkaroon na ng computation. Nagbigay na sa akin ng kung magkano po ang babayaran nila sa akin. Parang kumita po ata ako noon ng nasa around 600,000. Puhunan mo, 2,000, no? Opo. After ng photoshoot, sabi ko sa sarili ko, unang-una kong ililibre itong mga kaibigan ko nagtiwala sa akin. After ng class, nagpakita po ako sa kanila. Sabi ko, kumita ako. Sabi ko, gano'n. Ayun, kumain kami sa labas. So, eto na, di ba? Na-photoshoot na. Ikaw na mismo nag-edit. Ako na po lahat. Tinabaho mo talaga yun. Ilang tao yun? 700. 700. Talagang nakikita nyo, 700. Inisa-isa niya yung in-edit. Pinagpuyata mo ng bongga yun. Opo. Galing. Kailangan talaga ng tsaga sa bawat kilos. Tsatsagaan mo yun kasi may goal ka sa life. Yun po ang naging mindset ko that day. Yung kumita po ako noon, sabi ko, Nay, parang gusto ko yung pagawa yung buong bahay. Ganun po yung nasa isip ko po noon. Pero since engineering, alam ko po yung gastos. Nakikita ko yung gastos. Itong kinita ko, malabo pa. Malabo sa katotohanan. And doon na po ako nag-start na parang, sige, kukuha pa ako ng ibang project. Hanggang sa natutunan ko na pong i-apply yung mga natutunan ko, nung nagwo-work ako sa isang studio, nag-start ako magpunta sa mga iba't ibang school. Solo flight ka doon magpupunta sa school. Apo. Ang ginagawa ko po since may mga private school kasi or may mga school na hindi ka pwedeng pumasok hanggat wala kang authorization. Anong reason bakit ka papasok? Ang ginawa ko po noon, hindi naman po sa pag-ano. Mahirap po talaga ang trabaho ng isang marketing. Nag-aabang po ako ng estudyante sa labas. Ate, kuya, graduating ka na ba? Ganun po ang ginagawa ko. Nagbibigay po ako ng Flyers. nang hindi alam ng school kasi bawal. Kahit hindi ako sigurado dun sa kakausapin ko, nagtatanong agad ako, graduating ka na ba? May studio ka na ba na gusto mong puntahan? Pag sinabi niyang hindi pa ako graduating or baka may kaibigan ka, may kakilala ka, pwede mo akong i-refer. Ganun po naging sistema ko sa mga school. Hanggang sa nakapagpatayo po ako ng sariling studio, hindi man po ako nakagraduate. Sayang, 1 taon na lang, di ba? Hindi pa po ako nakagraduate. Ang ginawa po ng mga classmates ko, mga batchmate ko, sinuportahan po
po ako. Sa akin sila lahat nagpa-picture. Ang galing. Ang ganda naman. Ganun po ng- ang ginawa nila sa akin. Alam mo, maswerte ka sa kaibigan, ano? Saka sa mga taong nagtitiwala sa'yo, nakukuha mo kagad ang loob nila. Mabait ka kasi sa magulang mo. Naniniwala ka ba sa kasabihan nun? Kapag ang mga bata na mababait sa magulang, pinagpapalayan, binibless yan, yun, Oh. isa ka dun. Tapos eto na, ang unang studio mong natayo, saan? Nagrenta lang po kami sa may Aurora, Cubao po. Kasi po yung mga client namin, naghahanap sila ng studio na matatawag. May mga photographers po kasi na photographers sila sa professional na ano nila. Pero may mga client po kasi naghahanap ng katibayan. Kung totoong photographer ka, May kailangan ng studio photo ka. studio. So, nag-start po ako mag-rent sa Cubao. Natatandaan mo pa kung magkano yung rent na yon? Parang 9,000 per day. Ang laki lang kinikita mo na. Pinapatulan mo yung 9,000 a day. Hindi pa naman po malaking kita ko kasi unang-una sa lahat, hindi pa po ako rehistrado that time. And kailangan po ma-maximize yung gastos. Kailangan po, every time na may magpapaschedule sa amin or sa akin, kailangan po ma-maximize yung number of clients na pupunta. So, ganun po. Kailangan, may ilalabas akong pera. Kailangan may babalik din. Hindi ka pa rin humahawak ng camera. Kumuha na po ako ng photographer noon kasi sabi ko sa sarili ko na ang hirap kung ikaw yung marketing, ikaw yung photographer, ikaw nag-edit. So, kailangan kumuha ka na ng mga kasama mo. Hanggang sa nag-decide po ako na humingi ako ng tulong sa kapatid ko. Kung pagkakatiwalaan niya ako, magtatayo ka ng studio. Ang trabaho ko dyan sa'yo, mag-assist ka lang sa mga client natin. Magwa-wardrobe po siya. Siya na bahala doon. Ako bahala sa posisyon na meron po ako. Nagtulong na kayo ng kapatid mo doon. Yes po. Siya po yung nakatuwang ko. Nagtiwala kami sa isa't isa. Sa isang family talaga. Merong close, may hindi. Hindi close. Totoo Yes yun. po. Pero kung titignan nyo yung situation ng life nyo, kailangan nyo magtiwala sa isa't isa. Kahit hindi kayo ganun ka-close. Tiwala po ako sa kanya, nagtiwala siya sa akin. Kaya meron po kami tinatawag na studio ngayon. Kung ilang taon kayo nagstay doon sa Cubao, Parang 3 to 4 years po. doon ka nakaipon. Tapos ito mga kachika, itong pinuntahan natin, isang napakalaking studio po ito ngayon. Dito po sa Santolan, ang laki-laki. The rest is history. Dire-diretso na. Ilang taon ka na bali sa ganitong business? Ang Pixelerate Photo Studio ay 9 years na po. Sino-sino na naging kliyente mo dito? Isa po sa mga naging client namin, which is talagang proud po ako dahil nagtiwala sila sa amin sa quality ng pictures na kaya namin i-provide and i-produce sa kanila. Number 1 po si Sir Alan K. Alan K. Boss AK. Yes po. Sa tulong po ni Sir RJ Franco po, binigyan nila kami ng chance na mas makilala pa po. Kasi doon naman nagsisimula yun eh. Kasi from there, maririnig yung, pixel rate, di ba? Ngayon, di ba, bukang bibigyan lahat ng mga entertainers, performers, yung studio mo. Di ba? Maraming salamat po. Even po kayo, nagtiwala po kayo sa akin. Oo, napakadaling kausap po nito at napakabait po nito sobra. Kaya hindi naman nakakapagtaka kung bakit palaki ng palaki. Siguro ito malaki na to. Sa susunod na pagkikita natin, may awa ang Diyos. Mas malaki na naman dito ang pupuntahan natin. Yes po. Actually, ongoing po ang aming branch sa Laguna po. Ang area po nito is 300 square meter na photos. Oh, tingnan mo. Hindi ko to alam ha. Hindi ko po to alam. Sabi ko, palaki na. Totoo na. Palaki na talaga. Ang galing. Isa na po siya sa pinakamalaking studio na magkakaroon po sa Laguna. Saan sa Laguna? Sa may Santa Cruz po. Ayan. Sa yung mga taga-South, hindi nyo na kailangan pumunta dito sa East. Ang galing. May asawa ka na ba? Wala pa po. Nag-focus ka talaga sa career. Opo, ang goal ko rin po talaga is ma-provide ko yung mga dreams ko sa family ko. Kamusta yung mga kapatid mo? Bukod po sa kanya-kanya naman po sila, may mga pangarap din naman po sila sa mga family nila. Oh, at dahil sa wala kang pamilya, Nakafocus po ako sa kanila, sa mga magulang po namin. ang bait mo. Kaya naman nakita mo, ang kapalaran mo, tingin mo, wagas, umaapaw. Pagpatuloy mo lang yan talaga. Kaya naku, yung experience ko po dito, sobrang napakaganda. Hindi po sa napakaganda. Kasi kung hindi po maganda, maririnig nyo naman po sa vlog ko na hindi maganda dyan. Pero dito po, maayos, malinis, masisipag ang mga tao dito. Madaling kausap. May pangarap ka pa ba, Anjo? Naayos mo na yung bahay nyo for sure. Actually, yung bahay po namin, ang gusto ng father ko hanggang kubo-kubo lang, yung maayos. Pero sabi ko sa kanila, baka kaya natin gawing second floor. Pero yung ginagawa na po yung bahay, umabot na po siya ng third floor. Kaya pala yun. Ang galing. So, yung mga kaibigan mo nung college, kaibigan mo pa rin sila hanggang ngayon? Yes po. Kaya hindi po ako magsasawang magpasalamat sa kanila. Kundi dahil sa kanila, wala rin po ako sa kinatatayuan ko po ngayon. Alam mo, napakabusilak ng puso mo. Kausap pa lang kita sa text, ha? Napakagalang. Meron kang power makipag-usap sa mga tao at kaya mong kunin ang loob ng mga tao. And soon, syempre, pag natapos lahat ng mga pangarap mo to, mag-aasawa ka na rin. Ang nanay at tatay mo, anong sinasabi nila ngayon sa iyo? Sa ngayon po, lagi nilang advice sa akin na every time na maglalabas po ako ng pera, kailangan pag-iisipan ko
ko. Kasi pag nawala yan, hindi na makakabalik eh. Kaya dapat siguraduhin mong may magandang mapupuntahan. Kaya ang ginagawa ko po ngayon, invest lang po ako ng invest. Ay, marami ka na rin investments. Bukod po dun sa mga lupa na binibili ko, in the future kasi baka may mas maganda akong plano dun sa mga lupang nabili namin. Meron din po akong na-franchise na milk tea. Ayun. Hello po sa mga taga Mr. Boy, specialty po. Ayun. So ngayon, more than, I guess, 200 branches nationwide na po ito. Hello kay Ate April and kay Kuya Edward po. Sila po yung pinaka-head po namin. Galing. Alam mo, magmula kanina, nararamdaman ko na parang naluluha ka talaga, no? Pag family ang pinag-uusapan. Bakit? Ano ba yung hirap na dinaras mo? Hindi ko po kasi talaga masabi na naghihirap ako that time kasi nag-e-effort naman talaga yung mga parents ko na makapag-provide sa amin magkakapatid. Minsan lang talaga nakikita ko lang talaga yung mother ko na umiiyak. Parang sinasabi niya sa sarili niya, kaya ko pa bang mag-provide? Yun ang tumatak sa'yo. Tapos, may senaryo pa po dati na dahil wala na po kami makain, yung kapatid ko po, may kaibigan siya nagtatrabaho sa bakery. And, sorry po, ayun. Yung kaibigan niya na po na yun, sorry, nawawala po ako. Kaibigan ng sister ko po, nag-work siya sa bakery. Pag wala kami makain, nag-chat po siya. Baka meron tayong slice ng cake dyan. Yung cake na yun, yun po yung nagiging hapunan tsaka dinner namin. Ayan. Okay na sa amin yun. Basta may laman ng tiyan namin. Doon ko naunawaan na hindi pwedeng nandito lang tayo. Kailangan may target ka sa life. Hindi habang buhay kakainan tayo ng pinag-slicean ng cake. Hindi pwedeng manghihingi lang tayo sa kapatid mo ng kakainin. Hindi pwedeng aasa tayo sa kamag-anak natin na padalan siya ng ganito. Kasi hindi habang buhay, may pera din sila. Pinaka-best talaga is kailangan yung tumayo sa sarili nyong paa para mapuntahan nyo yung target nyo sa life. Ayun, iniisip ko, kayo nagsisimula pa lang tayo. Sabi ko, mukhang malalim, mukhang may ilalim itong taong to. Totoo nga, na meron ka talagang senaryo sa buhay mo nang hindi mo makakalimutan na yun ang ginamit mo para maabot mo at magpursige ka sa buhay. Ito na yun eh, hindi nakapirasong cake ang kakainin mo buong maghapon. Ito kahit lechon ang pagkain nyo. Diba? Napakabait sa'yo ng tadhana. Napakabait sa'yo ng Diyos kasi mabait kang tao at may pangarap ka para sa pamilya mo at para sa'yo. Maraming salamat sa'yo. Congratulations. Yung mga empleyado mo dito, I'm sure meron ding isang katulad sa'yo na tinitignan nila lahat ng kilos mo, lahat ng kilos ng bawat isa dito, na yun ang babaunin nila balang araw kung may isip nila na ganito rin pasukin nilang negosyo mo. Diba? Ang buhay lang naman, gulong lang naman yan eh. Dire-diretso lang yan. Magandang inspirasyon yan. Kaya nakita mo, kaya sabi ko kanina, hindi pa kita nakakausap na personal. Sa text pa sabi ko, mabait tong taong to. At sabi rin lahat ng mga nagpa-pictorial dito, mabait ka raw talaga. Hindi naman ako nagkamali, kaya ka pinagpapala ng Diyos. Ipagpatuloy mo lang yan at more clients po. Imbitahan mo sila. I would like to invite you to like our Facebook page. It's Pixelerate Photo Studio. And sa mga gusto mag-visit or mag-walk-in sa amin, we are located here in front of LRT Santolan Station, Marcos Highway. Bago lang po ito mag-SM Marikina. Galing. Alam, punta naman kayo dito. Hug naman tayong lahat para sa boss nyo. Kamustang boss si Anjo? Mabait. O, ba't ka naiiyak ka din? Hindi po kasi siya nakahingi ng slice ng cake. Ano masasabi mo kay boss Anjo? Mabait po siya. Tapos, maasikaso sa aming lahat. Sobrang bait po. Nakakaiyak. Naluluha lahat sila! Nakita niyo yung pinagmulan niya. Isang inspirasyon para sa ating lahat yon, di ba? Na kahit na anong hirap ng buhay, kapag may pangarap at pinagpaguran at pinagtrabahuan, makakamit natin lahat yan. Yes po. At kailangan lagi po nagdarasal. Yes! Palakpakan naman natin si mga So please visit us here at Pixelerate Photo Studio. Naiiyak sila eh. Maraming salamat. Thank you very much sa inyo at lagi kayong magsama-sama all together. Sama-sama kayo para maabot nyo lalong mabilis sa mga pangarap nyong lahat. Thank you, Anjo. Thank you very much. Thank you sa inyo. Napakababait po nila. Maraming pong salamat. So with that mga kachika, sa aking vlog, Denmang Nega, Denmang Bash, dahil ang buhay ay chika lang. Ganon.
Deadma ang bash dahil ang buhay ay chika-chika lang ganon.